Bistado sa Rodriguez Rizal ang isa umunong illegal na LPG refilling station. Aabot sa mahigit 8 milyong pisong halaga ng iba't ibang tangke at refilling equipment ang tumambad sa mga otoridad. Saksi, si Jamie Santos. Mahigit 2 linggong isinailalim sa surveillance ng mga otoridad ang isang hinihinalang illegal na LPG refilling station sa Rodriguez Rizal. Gumamit pa ng drone ang mga operatiba para makumpirma ang aktwal na operasyon sa lugar. Matapos maberipika, nakipag-ugnayan ng mga otoridad sa Department of Energy na nagkumpirmang walang lisensyang mag-operate ang nasabing establishmento. Katuwang ang LPG Marketers Association o LPGMA bilang pangunahing complainant, agad isinagawa ang operasyon. Dito, tumambad sa kanila ang iba't ibang LPG cylinders at refilling equipment. Tinatayang aabot sa mahigit 8 milyong piso ang halaga ng mga ito. Base sa investigasyon, matagal na umanong may operasyon sa lugar, bagamat hindi pa matukoy sa ngayon kung sino ang may-ari nito. Mga tauhan lamang na naabutan sa site ang nasa kustodiya ng mga otoridad. Tumanggi silang magbigay ng pahayag sa harap ng kamera. Di raw nila alam na walang mga kaukulang papeles ang pinapasukang trabaho. So, dapat po kasi meron silang, unang-una yun, siyempre may license to operate sila from the DOA. So kasi ang mangyayari po tayo, that will become a violations ng Republic Act number 11592, no? Especially those governing yung yung mga ito, petroleum, liquefied petroleum products and the like. Bukod sa kawalan ng lisensya, napansin din ng mga otoridad na may mga sira o kalawangin na ang mga tangkeng ginagamit sa refilling na maituturing na lubhang delikado. Inihahanda na ang isasampang kaso habang patuloy ang investigasyon. Paalala ng mga otoridad sa publiko, Napakadelikado po na basta na lang tayo magpaparefill dito sa mga ganitong klaseng refilling station, especially meron kasing mga requirement, standards na proseso ng placement of their facilities. And then eventually, siyempre, kailangan nating, siyempre may mga standard procedure na inspections yan coming from the DOE. ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Bago sa saksi, 3 ang patay sa sunog sa isang residential area sa barangay Lower Bicutan sa Taguig City. Ayon sa BFP, mag-asawang senior citizen at isang lalaki ang nasawi. 7 naman ang sugatan at sumiklab ang sunog pasado alas 4 ng hapon. Naapula ito pasado alas 6 ng gabi. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Gulpi ang inabot ng driver at konduktor na isang bus na makaaway sa kalsada ang magkapatid na rider at kanilang mga kinakasama. Ang konduktor pinalo pa ng tubo. Saksi, si James Agustin. Nagkasigawan at nagkamurahan sa bus na ito sa Quirino Highway sa Quezon City nitong Sabado. Sa labas makikita ang isang lalaki nakasuot ng berdeng damit na napag-alamang konduktor ng bus na hinihila sa damit ng babaeng may kargang bata. Isa pang babayang dumating at hinampas ng helmet ang konduktor. Napalayo ang konduktor na pinagtulungan din ng 2 pang lalaki na parehong motorcycle rider. Ay! Kuya! Pinagsusuntok siya ng lalaking walang damit pang itaas, habang isa namang lalaking nakaputi ang ilang beses siyang hinataw ng tubo. Umusad ang bus hanggang sa hampasin ng lalaking nakaputi ang side mirror ng bus. Maya-maya sumakay na ang dugo ang konduktor ng bus. Ang bus driver, naputirya rin pala. Sa video makikita siyang napahawak sa kanyang ulo na tinakpan niya ng pamunas. Yung ating pong bus driver ay nagtamo ng sugat sa ulo na nagkaroon po ng kinakailangan tahiin ng 5 stitches at ganun din naman po yung konduktor, nagtamo rin po ng sugat sa ulo at tinahi rin po. Base sa investigasyon mula Bulacan ng bus na patungong Nia Road sa Quezon City at nakasabay nila sa Quirino Highway ang isang motorcycle rider. Ang pinagmulan ng kanilang away kalsada. Lumalabas po sa ating investigation na nag-swerve yung rider and then nagbusina po yung bus driver para po i-aware yung rider natin. And then umabante po ulit yung rider pag ito ng bus, yun na po, nagkaroon na po sila ng pagtatalo. Bumaba po yung ating driver na may dalang tubo para depensa ng sarili, ngunit naagaw ito ng rider. Kaya yun po yung naipalo dun sa ulo. Lunes na nakapag-file ng report sa Pasong Putik Police Station ng driver at konduktor. Sa follow-up operation ng pulisya, natukoy ang pagkakakilanlan ng 2 motorcycle rider
na napag-alamang magkapatid at ang mga angkas na kinakasama nila. Inimbitahan sila sa police station kahapon kung saan nila nakaharap ang bus driver at konduktor pero hindi nagkaayos ang dalawang panig. Desidido pa rin po na ituloy ng bus driver yung kanilang reklamo na serious physical injury laban dun sa riders. Wala pang pahayag ang dalawang inirereklamong rider. Ako si James Agustin, ang inyong saksi. Kumpiyansa pong ilang kongresista na mahihigitan pa nila ang 106 na botong kailangan para maiakyat sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pinagbibigyan na ang lahat ng mababatas ng kopya ng committee report na House Committee on Justice at ng resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Mr. Speaker, I move to direct the Secretary General to immediately furnish the members electronic copies and distribute to the members printed copies of Committee Report number 261 containing House Resolution number 989. Para mabasa at mapag-aralan bago ang inaasahang botohan sa plenaryo sa Lunes, iniutos sa House Secretary General na bigyan ang lahat ng kongresista ng kopya ng committee report ng House Committee on Justice, pati na ang resolusyon nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Ayon sa isang leader ng partidong Lakas CMD, lumabas sa kanilang pulong na sa 69 na Lakas congressmen, 90 to 95% ang boboto para sa impeachment. We are solidly behind the complaint. As you know, the chair of the Committee on Justice is a Lakas member. The respondent of one of the complaints is also a Lakas member. 106 na boto ang kailangan para maiakyat ang Articles of Impeachment sa Senado. May mga kongresistang naniniwalang mahihigitan nila ito. Kung ipagsama mo yung boto ng Lakas lang at ng 55 na bumoto sa committee, you will already get your 106. Diba? So, what are the odds? Kung pumupusta ka sa karera ng kabayo, panalo na siguro itong kabayong ito kasi 106 lang ang kailangan. Ayon sa chairperson ng House Committee on Justice, prerogative ng mga kongresista kung anong magiging posisyon nila. And there are three things which will affect how the House members will decide on this. One, how they appreciate the evidence. Two, of course, we acknowledge that this is a political process. Factor din ang posisyon ng party leadership. And third, the conscience vote. What will be best for the country should be considered also. Sakaling ma-impeach, sabi ni Vice President Duterte, base din sa discussion namin kanina ni Pangulong Duterte, lahat ng mga nangyayari sa buhay ng isang tao ay sinulat yan ng Diyos. So kung ma-impeach ako, yan ay sinulat na ng Diyos, hindi man ako ma-impeach. Nasa The Hague, the Netherlands, ang bise para dalawin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi pa raw niya ipinaalam sa ama na may panibagong impeachment complaint siyang hinaharap. Hindi na niya kailangan malaman ang mga ganyan na klase na bad news kasi wala din naman yung value sa kanya. Tapos mag-overthink siya, lalo pati nag-iisip tayo na baka nga dyan siya bawian ng buhay sa loob, no? Dyan siya mamamatay sa loob ng detention. So dapat yung maaalala niya at naiisip niya ay yung mga masasayang bagay. Sa pagdinig ng komite, naungkat ang mga bank transactions hindi lamang ng bise, kundi pati ang sa kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio. Bagay na pinalaga ng pangalawang Pangulo. I think it's unfair dahil hindi naman sila Vice President and hindi naman sila ini-impeach. And tulad ng mga asawa at mga anak din ng mga congressman, they have the right to privacy, being ordinary individuals and private citizens. Katwiran naman ng komite, kasama kasi si Carpio sa isinumite ng bise na SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Hindi po kasalanan namin yan na gano'n ang kinalalabasan. Na siyempre, nung tinignan na
yung sa AMLAC records, and then sa SALN, because these are the joint SALN of the husband and wife. And then hindi namin kasalanan yun na ganun ang lumabas sa 6.7 billion, 4-point-something billion of inflows ng pera sa mga accounts nila. Inaabangan na kung aakyat sa Senado ang impeachment complaint. Sakaling harangin daw ng ilang senador ang pagko-convene ng impeachment court, mauuwi ito sa botohan, ayon kay Senator Ping Lacson. May motion eh. May motion na wag i-convene. Sa botohan mauwi yun. Kasi ang court hindi naman one-man court eh. It's a 24-member court. So majority pa rin yung magre-rule. Kapag natuloy naman ang impeachment, panukala ni Lacson na sa hapon gawin ang impeachment at session para pwede ang committee hearing sa umaga. Plano rin daw ng Senado na magtalaga ng impeachment manager. Mas mainam daw kasi na abogado ito, lalo't hindi abogado sina Senate President Tito Soto at Majority Leader Mig Zubiri. We're planning to appoint an impeachment manager. Tingnan namin si Senator Kiko para lawyer. Parang parang may manggugulo. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. May allocable umano si Senator Rodante Marcoleta na aabot sa 500 milyong piso. Base po yan sa impormasyong nakuha ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson. Saksi, si Mab Gonzalez. Sinabi ngayon ng chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na si Senador Ping Lacson, nakakuha sila ng impormasyon na merong allocable si Senador Rodante Marcoleta na umaabot sa 500 million pesos umano. Ang allocables ay bahagi ng budget ng Department of Public Works and Highways para sa mga piling distrito ng mga kongresista na sinasabing ginamit para sa mga maanumalya o ghost projects umano. Ang basihan daw ni Lacson ay dokumento galing sa abogado ni yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na dati nang humarap sa komite kaugnay ng maanumalya umanong flood control projects. Meron pa nga doon na sulat kamay ni dating o delayed Jose Cabral na nag-allocate talaga siya based sa request ng allocables. Nakapag-allocate siya ng 500 million pesos na mga projects kay Senator Marcoleta. Mismo kay Senator Marcoleta. Hindi kasama yon sa hawak ng ombudsman. So ipapadala namin yun. So Kasi galing mismo yon sa kampo o sa abogado ni dating Jose Cabral. Paglilinaw ni Lacson, hindi naman iligal ang mga allocable. Pero tingin niya, hindi ito tama para sa isang mambabatas. Hindi ba naman aniya kasama sa irerekomendang imbestigahan ng ombudsman si Marcoleta? Sa ngayon hindi kasi pero kung yun nga merong ghost tapos ma-attribute sa kanila kung magkakaroon ng ghost or substandard. He should be treated in the same manner na natrato ibang senador. Wala nang special dito. Dagdag ni Lacson, may kwento ang ilang kongresista na nagkaroon umano ng bukulan nang dumaan sa commission on appointment si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Bagaman hindi siya pinangalanan ni Lacson, si Marcoleta ang chairman ng Public Works Committee ng CA noon. Actually, 1.5 billion daw yung hinihingi. 500 lang yung binigay. Tapos nakanganga yung mga ibang kasama sa CA kasi wala naman nakuha ang project. Merong handwritten. Obviously, napagbigyan, care of na eh. Ngayon, yung projects na yon may listahan. Gusto naming malaman. So, sorry, senators and congressmen po ito? Yeah, both. Marami yun. Meron ng isang legislator, ganyan kakapal yung kanyang report. Sa ngayon, kulang pa rin ang pirma sa partial committee report ng Blue Ribbon ukol sa flood control anomalies, kaya hindi ito mailabas sa plenaryo. Talaga may nakiusap at least one from the minority, nakiusap sa at least sa isa sa majority na kung pwede wag magpirma. I will not blame them, but I have a duty to perform. Kasi kung puro pakikisama na lang all the way, huwag na lang tayo mag-hearing. Di ba? Maintindihan ko naman where they're coming from. Yung iba, parang hunus-dili na bumate. Yung iba, hindi ako kinakausap.
Sa report, kasama ang pangalan ng mga senador na sina Chis Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada na inirekomendang imbestigahan ng Office of the Ombudsman. Hinikayat ni Lacson ang tatlo na pumirma sa partial committee report para matalakay na ito sa plenaryo at magkaroon sila ng pagkakataong magpaliwanag. Kung umabot kami sa interpellation, sa amendment, at makatwiran yung kanilang amendment, natanggalin mo yung pangalan ko dyan, dahil hindi totoo yan, ito yung aking depensa, at nanalo sa botohan, halimbawa, or na-convince ako as chairman, sponsor. Sabi ko, accepted. O di tanggal yung pangalan na sa final, yung sa adopted committee report. Hinihinga namin ng panibagong reaksyon ang mga nabanggit, pero dati na nilang itinangging may kinalaman sila sa anomalya. Ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Sinagot po ni Senator Rodante Marcoleta ang pahayag ni Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson na nakakuha muna siya ng kalahating bilyong pisong allocable. Kung ang pag-endorso ng mga proyekto sa DPWH ay basihan ni Senator Lacson ng pagpapaimbestiga sa akin, hindi ba't halos dapat ng mga senador ay imbestigahan na rin? Talaga namang pilit na isinasama ako sa kanyang naratibo. Masyadong halata naman ito, Ginoong Pangulo. Ako na ngayon ang pinagtutuunan niya ng pansin. Dahil ba sa ako lamang ang nagsasabi sa kanya na gawin niya dapat ang trabaho niya? Tinawag din ni Marcoleta na pailalim na pag-atake ang mga pahayag ni Lacson. Ako rin nang hingi ng halagang 1.5 billion na mga proyekto kapalit ng pag-confirm sa appointment ni Secretary Bonoan. Ngunit 500 million lamang daw umano ang naibigay. Nang siya'y tanungin kung may dokumento ba na susuporta rito, hindi niya sinagot ng direkta at bagos ay sinabi na lamang na kailangang suriin kung mayroong mga substandard at ghost projects sa mga pinagbigyan mula sa aking mga inendorso. Paraan lamang niya ito upang maipilit ang kanyang naratibo laban sa akin, Ginoong Pangulo. Hindi na po ito paghahanap ng katotohanan. Ito ay pagpapalutang ng duda sa pamamagitan ng isang palabas. Hindi na rin po bago sa akin itong ganitong pailalim na pag-atake.